Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Nakatiwangwang na pagawaing bayan, nagkalat sa bansa, grabing pasakit sa tao at motorista, sirang tulay, putol na kalsada at iligal na pagmimina. Kailan kaya ito mawawala? Alamin sa Kilos Pronto. Sa pagkakataong ito naman, bigyan uli natin ng pansin ang mga programa at proyekto ng pamahalaan na tila napabayaan. Nako, Ben, naarok mo talaga yan. Karamihan na dyan po ay yung mga kalsadang hindi tinapos at hinayaan na lamang pong nakatiwangwang. Nako po ang ending, matinding pasakit po yan sa tulad nating mga motorista. At tulad na lamang po, dyan po sa road concreting project, dyan po sa Kalumpit, Bulacan. Binadgetan pa naman po ng gobyerno dyan, may higit sa 37 milyong piso pong budget. Panurin natin. Buwan ng Marso, nang simulan ayusin ng Bulacan 1st District Engineering Office and Department of Public Works and Highways o DPWH ang kalsadang nag-uugnay mula Kalumpit hanggang Hagonoy, Bulacan. Layunin ng proyekto na pakapalin ng mga kalsada upang makaiwas sa matinding baha tuwing tagulan. 6 na buwan ang nakalipas. Ang naturang proyekto ng DPWH sa halip na ginhawang hatid, naging perwisyo sa mga residente at motorista. Dahil ang under construction road iniwan lang na nakatiwangwang. Tingnan nyo naman yan, lubak-lubak, tapos puro puti. Puro puti. Sobrang tagal. Kaya ang mga gumagawa dito, para suka-suka yung mga kuwan yan, pagka hindi ba pinapatag mo minsan. Sa pagratsyada ng KP team, naispata namin ang dahilan ng problema. As usual, ang matinding trapiko. Pangamba ng mga motorista, takaw disgrasyang nakatenggang kalsada. Nakakalat po yung mga gamit nila, mga kahoy, mga nakausling bakal na hindi tapos na proyekto. Sa ibang barangay naman na sakop ng proyekto, malaking tipak na bato ang itinambak sa isang gilid ng makipot na kalsada ang inarereklamo ng mga tao. Tiyempong naaktuhan ng KP ang isang truck na ito na naputokan ng gulong matapos sumayad sa mga naglalakihang bato. Ano nangyari sa gulong? Ano ho? Sa mga karatulang itinayo tungkol sa mga proyektong ito, hindi inilagay kung kailan sinimulan at matapos ang kalsada. Base sa Program of Work ng DPWH Bulacan, may nakalaang humigit kumulang ng 30 million pesos ang kabuang pondo para sa nasabing proyekto. 2 construction company ang humawak sa naturang road project. Sa laki ng pondo, ang pangakong maayos na kalsada, nagmistulang kalbaryong lansangan. Samantala nang palabas nga natin ito, Kilos Pronto na nagpapatuloy po naging pagsasaayos po ng kalsada na kumukonekta po yan sa mga bayan ng Kalumpit at Hagonoy sa Bulacan. Ganyan dapat, Kilos Pronto, dahil kapag naipalabas kayo rito sa aming programa, ibig sabihin, kailangan ng agarang aksyon.